Nitong nakaraang Enero po ay nagkaroon din ng pagguho sa Barangay Palanas, Camarines Norte at tinungo yan mismo ng News TV Quick Response Team. Bumigay ang pader sa isa sa mga minahan at saka pinasok ng tubig. 2 minero po ang namatay. Matagal na raw pinatitigil ang operasyon ng minahan pero may mga nakakapuslit pa rin. Dahil sa kawalan ng malinaw na regulasyon, halos wala rin kinikitang lokal na pamahalaan mula sa mga small-scale miner na hindi umano nagbabayad ng buwis. Unti-unti na rin nasisira ang mga kabundukan dahil sa erosion o pagguho ng lupa na diretso namang napupunta sa dagat. At sa pagkakataon pong ito ay makakausap po natin si Director Leo Hazareno mismo, ang Director po ng Mines and Geosciences Bureau. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Sa ngayon po, ano po yung feedback ng mga tauhan nyo mula sa field? May team tayo ngayon sa field kasama mga Philippine National Police at nakakita nga sila ng mga shops, yung vertical na opening na puno ng tubig. Apo. At kasalukuyan na pinaplano natin ang isang rescue operation para mayroong magda-dive doon sa shaft para makita kung may mga naiwan pa mga body sa ilalim. Opo. Sa ngayon po, ano po ang indicators na maaaring meron nga pong natrap doon sa loob? Although wala pa tayong first-hand account, nakatanggap tayo ng mga report ng mga kamag-anak ng mga nagsasabing may mga nawawala silang kamag-anak ng mga minero. Opo. At meron din tayong nakausap na isa na nagsabing naikwento sa kanya na talagang pinasok ng tubig yung shaft dahil sa pag-blasting at bumulwak yung tubig pataas na naging sanhi ng pagkamatay ng mga minero. Opo, at yun ho yung tubig na nanggagaling sa dagat na ginagamit ho nila para doon. Hindi po, dahil ito o kasi nabubutas. Ito kasing shaft na ito nasa tabi ng dagat. Opo. Mukhang ang nangyari, tabi-tabi ang shaft, maiksi ang pagitan. Nung nagkaroon ng blasting ng dynamite, bumigay yung wall, pumasok yung tubig dagat. Opo, at saka parang ang itsura kasi ng bundok na yan, kumbaga sa parang nilanggam na yan dahil sa dami ng butas, di ba? Tabi-tabi, unregulated kasi lahat ng ito walang mga permits. Actually, meron tayong cease and desist order dito na pinapairal. Subalit, dahil hindi naman tayo nakabantay araw-araw, pag alis ng mga pulis, papasok uli sila, magmimina, parang guerrilla nangyayari. Kaya tuloy-tuloy yung illegal mining. Ngayon sa loob ng taon nito, pangalawang beses na ito nangyari, ano po ang plano ng MGB or ng PNP? Meron ba kayo recommendation sa kanila para tuluyan ng masara ito? Talagang ipapasara natin ito dahil alam natin na sa bawat araw na nag-ooperate siya ay malaking risk. At sa halip ay i-enforce natin yung bagong polisiya sa small scale mining, yung magtayo ng minahang bayan sa lugar na yan. Para makontrol, hindi yung kung saan-saan lang yung mga pagmimina. Ang katwiran po dito ng local government, yun nga po, hindi siya matamnan yung bundok dahil yung itsura niya o yung klase niya hindi para sa pananim. Pangalawa, parang wala ho silang, nung punta namin, wala ho silang halos talagang alternative na programa para doon sa kabuhayan itong mga naroroon. So, meron ho ba kayong rekomendasyon o naispabot sa lokal na pamahalaan? Ang pinakamagandang solusyon dyan ay matulungan natin silang ma-regulate, magkaroon mga permit. Kaya ang pinaka-importante dyan, ma-identify natin kaagad kung nasaan yung minahang bayan na yon. Para doon natin sila ilalagay, tutulungan natin sila magkaroon ng mga waste disposal system, bibigyan natin sila ng mga technical advice para ho maging safe yung kanilang mining operations. Opo, at siguro panguling salita po dito sa mga magnanais pang magtangka doon sa ibang parte na sa tingin nila para sa kanila ay ligtas pero talagang napakadelikado pa rin. Ano po paalala niyo? Itigil na po natin dahil ang small scale, ang pagmimina po ay hindi isang ordinaryong trabaho. Kailangan ho yung malalim na pag-iingat. Kung gagawin nila ito na sila-sila lang, baka ho, imbis na kabuhayan pong ating gagawin, baka maging resulta pa ng kapahamakan. Maraming pong salamat. Si Director Leo Hazareno ng Mines and Geosciences Bureau.